English, the everlasting kingdom. So, gikanta sa to ang igsuon kaganiha. Maong gingharian. Okay, ako magabasa sa 13 o mo response mo sa verse 14. I saw in the night visions, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven, and came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. And there was given him a dominion and glory, and a kingdom, that all people, nations, and languages should serve him. Verse 14. Everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom which shall not be destroyed. Verse 27, atong dunganan sa pagbasa. And the kingdom and dominion and the greatness of the kingdom under the whole heaven shall be given to the people of the saints and of the Most High, whose kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey him. Dalaygon ang pulong sa Ginoo atong ibasa sa di palang dugay. Ang pulong sa Ginoo kalanon gyud sa atong kalag, o kini makahatag kanato mga panalangin, mao'y maka-remind kanato magapalig-on, o niya siya karon sa ato ang kataliwala. Amen. Ato siyang i-welcome sa atong pultahan sa atong kasing-kasing samtang magahisgot kita sa iyahang mga saad karon. Magampo ta, labing gamana ng mga Dios tiningtak na karon sa sayos kautuhon. Salamat sa iyong pagdasig sa tagsa-tagsa kanamo gikan sa mga bata, young people ug mga hamtong. Salamat nining maayo nga panahon nga imong gihatag kanamo. Salamat sa hangin, ulan, init, o sa tanan nga mga butang nga gagmay ug mga dagko. Ikaw ang tinubdan nining tanan. Pagasimbahon kanamo karon Ginoo, ug masayod kami nga niya ka nakikuban kanamo. Dawata nga among pagsimbag, mga pagdaig, lakip na usab ang among mga suliran. Busa Ginoo, nining at na among gi-expectar, aduna kay giandam mga pinasahi nga panalangin spiritually, both spiritual and material. Gihay mo ubos nga lagad sa pagbahin-bahin ini, uban sa imong protection, naagi sa imong balang espiritu kanunay namong gi sampit ikaw, mo'y magagiya, magalambag sa among agianan, sa mong unan at kasing-kasing, ug magakumport sa mong kaigsunan namo nga naa sila sa kagulanan. Kini tanan among gitugya gisalig sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, balik kamo sa paglingkod nga malipayon. O atong nabasa sa di palang dugay ang pasahi sa Biblia may tungod sa everlasting kingdom. Na ba everlasting kingdom? Amen. So, ang Biblia pamatuod o pulong kana sa Ginoo, o dili gyud pwede nga dili tumanon sa Dios ang iyahang mga saad. Kay wala gyud kunoy pagasayloan bisan tuldok o kama ang tanan kung unsa ang nasulat dinha iyaha gyud ang tumanon. O dugang pa sa maong pasahi sa Biblia, wala na ko ilakip kagahina. Kung imong atrasan sa Daniel 7 verse 9, mao ni atong mabasa. Samtang ako nagsudong ang mga trono gibutang ug ang usa ka kakaraanan milingkod, ang iyahang mga bisti puti kayo, ug ang buhok sa iyahang ulo sama sa lunsay nga balhibo sa karnero, ang iyahang trono dilaab nga siga, ang mga ligid niini nagsiga nga kalayo. So sa English pa kining gitawag Ancient of Days. Tigulang sa mga adlaw, di ma-determine kung pila na ka sa trillion ka tuig. Kinsa na? Mao ang
Dios Amahan. O take note mga kaigsunan, sa verse 13, kung atong ambakan sa verse 13, na ay nakita diri nga anak sa tao. Nakita nako diha sa mga panan-awon sa kagabion ug uban sa mga panganod sa langit may usa nga miabot nga sama sa anak sa tao. Kinsa ning sama sa anak sa tao? Si Ginoong Jesucristo. Sumala sa mga record sa kalibutan, karon daw kunong 29 matao na po si Jesus. Sige lang katao si Jesus. Rila ha. No? Karon 25, 22 naman taro. So ugma 23, Merkulis, matao na po si Jesus. No? Sige lang katao. Wala man ta na, no? Ay itudloan man ta sa Ginoo nga dili nato na siya handumon ang iyang kamatayon. So mo nay unod sa ato ang mensahe karon. Now, klaro dinhi nga si Jesus ni, no? Nga anak sa tao og siya miadto kaniya nga gikan sa karaanan og gidala sa ihang atubangan. Sa to pa naa didto ang amahan, Ancient of Days, puti na kayo buhok, di yun kuan og pila na siya katuig. Unya naa po dito si Jesus. Unya kung imong i-ditso diri sa verse 14 matud pa dinhi, og gihatag kaniya ang paggahom og himaya ug gingharian aron ang tanang mga katawhan, mga nasod o mga pinulungan mag-alagad kaniya. Ang ihang paggahom walay katapusan, paggahom nga dili mulabay ug ang iyang gingharian dili mapukan. Praise the Lord. Amen. So gikahatag sa amahan kay maghari si Kristo usa ka libo ka tuig o gitagaan si Jesus Christ og katungod og naay pagkuan gid inaugurasyon, no? Og kini nga maong kingdom that is a everlasting kingdom o ang mga dominion, mga kanang gitawag mga kanasuran nga giharian ato makita dinhi nga musunod mutuman kang Kristo Jesus. Dugang pa dinhi sa verse 22 mao gyapon ang flow sa pagistorya sa ato ang Ginoo nga may tungod kang Kristo hangtod nga ang gikan sa karaanan miabot og ang hukom gihatag alang sa mga balaan. So kinsa ning mga balaan? Ang simbahan kung makapasarta. Kita na sa labing halandon og miabot ang panahon nga ang mga balaan nakadawat sa gingharian. Amen. So muhari man kita, no? Muhari kita kung makadaog ta og itugot sa Ginoo nga with the rod of iron pa, no? Ang ato ang kahimtang unya nga si Kristo na ang tagaan og katungod. Og ang gingharian og ang paggahom og ang pagkagamhanan sa mga gingharian ilalom sa tibuok nga langit ihatag ngadto sa katawhan sa mga balaan sa labing halangdon. Ang ilahang gingharian walay katapusan nga gingharian ug ang tanan nga ginsakpan mag-alagad og mutuman kanila. Hasta nindota. Di ka mutuman ug puspusan man kang mighaymi. Naman si rod of iron, no? Pero it is sad to say nga naay maghari og naay harian. Ang sad dito nahimong natagak ta nya nahimong harian na hinaunta mo na sad. Pero kung makadaog ta kauban nato si Kristo tagaan og gahom sa amahan o maghari unya kita pud ni daog uban ta ni Kristo kay King of Kings man, no? Lord of Lords mo na ang sit up sa everlasting kingdom sa atong Ginoo. Amen. So gamay lang prima patsi sa maong mensahe og dili pagid na mao ako ang unod sa akong mensahe. Paghatag lang og opening sa maong intro sa akong wali apan kung wala mo nakalimot
No? Atong yaging Domingo, kung sa kang giwali, nagisgot ko og Godman. Nadiin si Ginoong Jesucristo matud pa sa Isaiah 7:14 kamoy basa ridigo. Therefore, the Lord himself shall say to you, I know that when you shall sleep and your son shall not descend on you. So, mo ni ato nalakbitan nga atong naging Domingo. Ay, welcome to that na siya diya mo. Si Jesus gitagna na daan sa Isaias nga adunay sign nga ang birhen nga babae mabuntis o mag-anak siya pagkatawgon nga Emmanuel ang kahulogan nga na kauban sa ang Dios sa tao. Dugan pa, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called, number 1, Wonderful, kadua, Counselor, number 3, the Mighty God, number 4, the Everlasting Father, number 5, the Prince of Peace. So, kini ang naisyo ko ning the Prince of Peace. Gubot kayong kalibutan karon, tama ba? Pero sa diin si Kristo na mo ay magdumala o iyahan na ang katungod o daghan ang gihingalan sa iyaha, the Mighty God, the Everlasting Father, Wonderful, katingalahan siya, Counselor. So, diha mahusay ang mga kagubot sa tao o hatagan niya og kalinaw. Now, sa iyahang pagkatao din is kalibutan, mo nang gitawag siya Godman, tungod kay ang existence niya, Diyos siya, o mahimo gina sa Diyos, nga pwede siya magpakatao. Tama ba? Di lang pwede sa tao nga magpakadiyos ka. Magpakadiyos pa, mga pamaagi sa tao ba? Pero kung himuon kang Diyos, ang Diyos na mo ay mag-elevate na to, wala imposible sa Ginoo. Tama ba? Pero kung kita mismo mangandod kang mahimo po kang the most high, duha na mo ni Lucifer. Pero na ay proseso, na ay programa nga i-elevate ta sa Ginoo. Amen ba? Gikan sa uod si Jacob nga murag uod hantod nga nag-accelerate o na-promote, nahimo ng special people ang iyang kaliwat o gani makapasar maghari uban sa atong Ginoo. So, mo na ang tinuod mga kaigsunan. Adto sa kaistorya nga parang masabtan ninyo kung kung giunsa sa Ginoo nga hanubilo siya sa tao. In the first place mga kaigsunan, dili mo ta lisod sa Ginoo pagpasabot sa tuwa kung wala unta ta nahagbong sa pagpakasala. Amen ba? Amen. Ang nahimong barrier mao man gud ang sala gud. Mo nay nakapalayo sa tuwa sa Dios. Unya dili ba kaganahan nga ang Dios maskin kita makasala nagpaduol siya sa tuwa? Di ba ganahan gyud ka? Wa gyud dili ganahan diha. Tama ba? Di ka ganahan nga nagpalayo ang mga blessing sa imo, nagpalayo ang gamahanan sa imo. Di ka ganahan na. Kanunay ginimo nato nang gihandom nga ubanan ta kanunay sa Dios, dool ang Ginoo sa tuwa, dili ta niya talikdan, di ba? Gibasa ganiya sa scripture nga kung adunay hugaw nga makaplagan sa taliwala sa templo, dili mo sandurot ang Ginoo, di ba no? Mo talikod siya. O dili niya idaog ang maong gira. Mo na ang diling sa Ginoo sa karaang tao. Sa pagkakaroon disentro gyapon kung gusto kang magpaduol sa Dios, himuon na to ang senaryo aron nga duol ang Ginoo, nakikuban siya. Kikuban ba ang Ginoo sa ato karon? Praise the Lord. So, mo na ang mga kaigsunan. Now, nayo sa kaistorya, amahan og anak. Ang amahan nagdaro. Og ang anak nagdula-dula dito sa daruhan, tapos nakadiscovery ang anak o kining kampo sa Lumigas. Nya karon samtang nagkaduol na ang amahan sa pagdaro, naguol ang anak nga mabungkag ang teritoryo sa Lamigas.
Kay murag naa say kontak sa lamigas ba ang kanang anak. Dito siya nalingaw, nagdula-dula sa dito, iyang gilingaw niya ang sarili dito. Ang maong anak dito sa lamigas. Karon kay ang gikagulan sa anak kay di madugay matarget na ang mong balay sa lamigas o maguba na ang campus lamigas muna gikahilakan sa anak. Naguol siya. Paano niya pasabton nga ang lamigas pahawaon niya aron dili maapil sa pagdaro? Wala sa intensyon sa pagpugong sa iyang amahan tungod kay plano na sa amahan nga bunggalon o daruhon ang mong area. Ang intensyon sa anak nga pahawaon ang mga lamigas. Karon problema man galay son kay di man pwede isa kung saan nag-istorya di man gid ka relate ang maong lamigas. Unsay gihimo sa maong bata? Nagpahimo siya murag lumigas pud siya. O dito iyang istoryahan hawa mo diha. Bakwit mo kay duol na kaing daros kung amahan. Gubon gina ining teritoryo. Mo nga ang lamigas nakarelate so nanghawa sila. Unsay may mensahe ana mga kaigsunan? Mao na ang gihimo sa amahan na Dios amahan iyang ipadala ang iyang bugtong anak og nagpakatao aron nga makig istorya nato. Amen. Og kauban nato siya og ngani sa continuous na mga mensahe dili pwede nga dili mo bati si Kristo sama sa atong gibati. Kay ihang gisudlan ang 100% nga tao nga mag-uol, gutomon, magka-problema, naay mga limitasyon, mahadlok. So, dili mailad nimo si Jesus ni anak. Kay niagi si anak nga mao nga kahintang. Muna nga bisan wala pa ka mosulti sa iha, kabalo na siyang daan unsay problema ni Junior, unsay weakness ni Brad Jaime, unsay kusog ni Wilnard. Kabalo ang Ginoo anak. Kay nakahibalo siya nga unsa ang sitwasyon sa tao. Wala nga si Ginoong Hesukristo, siya gyud ang ato ang Savior. Amen. Atong pasalamatan ang atong bugtong anak, ang atong manluluwas nga si Ginoong Hesukristo kay siya gyud ang makasabot. Makasabot sa ato ang kahimtang. So padayon tayo galay son. Natao siya, nagpakatao siya, tama ba? Pero wala na record sa Biblia nga December 25. December 25, Christmas is unknown in the Bible. There is no a single verse, there is no record nga in the history kung purpose po sa Ginoo ay celebrate ng ihang pagpakatao. Ngano nga si kinsa tong archaeologist si Johis nga ipakulit unta sa Ginoo. Time lately madiskubrihan sa tao, kulit dito sa bato, wise good ang Ginoo, di ba? Tama ba? Ano wala man yun? Wala man yun na mga archaeologists nga nag-search, wala yun, nakakakuan nga ano saan na tao sa Kristo, ipasilibrate ba? Wala, no? Muna nga, ang tinuod, nagpagkatao ang atong Dios, pero wala niya tagaig emphasis, wala niya tagaig burden ang iyang pagpagkatao tungod kay makaluluoy magod. Natawo siya sa pasungan. Arang-arang pa mo, kaya natawo pa mo dito sa hospital. Kita, natawo ta diya sa balay. Siya, las pasungan. Ang ayan, bago na i-celebrate ta. Nga, dato ang Diyos, huwag nagpakakabos, aron kita mga dato. Amen ba? Nga, ihapag yung gikuan nga pamilya. Panday. So, may kahintang sa panday, Brad Junior. Dili mo panday. Wala kay kaunon. So, ingon ana ang pinakaubos gyud nga kategory dito si Kristo ni pasok, no? Unya
Walay katarungan nga ang pobre dili siya makaduol sa Dios tungod kay nagpakapobre si Kristo. Ni samot nga way katarungan ang mga dato nga mo duol sa manluluwas tungod kay naay kotse, naay sakinan, naay kwarta, naay balay, daghang masugo. Oh, so walay rason. Oh, di po siya maulaw kay arangan siya. Una nga, ingon ana ang gihimo sa tong Ginoo. Hantod nga iyang ipakita nga siya nagbayad sa demand sa sala. Amen ba? Muna nga his death, burial, and resurrection. Og tataw sa Biblia nga there is a record, there are so many backup verses nga sa March 28, Abril 14 na gipatay si Kristo og gilubong. Og nabanhaw si Jesus Christ April 1 sa ato ang kalendaryo na o sa ilahang kalendaryo wa pa man natapos ang Abib, so 14 siya namatay, gidakop ug gipatay, tulok adlaw tulok gabi dito lawom sa yuta, pagka Abib 18 nabanhaw siya sa atong kalendaryo April 1. Kay ang kalendaryo sa Jewish mukuha og katunga sa bulan nato, mukuha po katunga sa sunod bulan na to. Murag naasa, murag naasa sa tunga, no? So, mo na mga kaigsunan ng tinuod. Ug dugan pa, imo na ang mabasa sa Exodus 23, verse 15, Exodus 12:6, Leviticus 23, verse 4, mo na ang mga verses nga klaro nga isaulog ang iyahang kamatayon. Amen? Unya, ni samot nga atong simbahon ang atong manluluwas nga Ginoo sa Kristo sa panahon sa first day of the week. Kaya na ay mabasa, kami basa para ma-bless po mo. Ready, go! Tanawa? No? No, tanawa. So, kining mugbuglupag nga babae, adunay 7 ka mga demonyo nga nagpusis sa iha, ni sanib sa iha, unya nakaplagan ni Kristo. Pati man tani siya kay nakaplagan siyang lagi balo naka, no? Yakusahan siya mananapaw, batuon o way ni bato sa iya sa gisa. Mo ba ang iyon po si Kristo? Dili po ko mo kundem sa imo. So lakaw na o ayaw na pagpakasala. So dituman pa ni Maria? Ay gituman oy. Oh, dili tinuod nga nakigrelasyon siya ni Jesus, unya nakigpanapaw na po siya dito. Taka-taka naman ang ilahang salida diha o na ilang mga doktrina diha. Nagbinutan na ning babayhana ni. Kay gwapa na yung nagbinutan, dili siya pakita ni Jesus, tama ba? Siya pa'y una, Now, when Jesus was risen early in the first day of the week, no? Nagkasayuha pa sa adlaw Domingo. First day of the week, mo nang Domingo. He appeared first to Mary Magdalene. So, nagpakita si Kristo. Sertihan ni Magdalena, no? Muna nga, dako pugugba. Dako pugagsala, dako pugugba ang Dios sa imuha. Amen? Muna, bisan unsa daw ka, ang Isaias 1:18, bisan unsa ka pulak, ka itom, kahugaw, ka nga katao, pagkasala nga tao, papution ka na sa Dios sama sa nibi. Yun na atong Ginoo. Wala i-matter kung unsa kadako imong mga sala. Ang gusto lang sa Ginoo nga makita sa Dios diya sa imong kasing-kasing nga nagkinahanglan ka og Dios. Amen. Nagkinahanglan ka og Dios. Kini mga tawo, mga dautan, nagkinahanglan man og Dios gyud. Wa lang sila kadiskita ba? Kung ilaha pa nang gi-recognize ay dili na magdinautan sama ning bayhana. Mura nga say unang nakakita kang Kristo Jesus, mga kaigsunan. Mura ato makita din na. Now, human si Kristo nabanhaw. Nabanhaw ba si Kristo? Sa first day of the week, nabanhaw siya. April 1, na ay record sa Biblia. Gihimo siyang great high priest. Daanan ng gisulti sa Salmo 110 verse 4, kamoy basa. Ready, go.
Okay. So gitagda na ni sa Salmo 110 verse 4 nga siya ang gitawag nga great high priest nga forever pagod after the order of Melchizedek. Oh, diha sa laray ni Melchizedek. Unya higala igsoon human siya nabanhaw mo ni ang sitwasyon ni Jesus Christ. He sits on the right hand of God. So naa siya sa tuong bahin sa amahan. Unya human siya nabanhaw. Oh, matod pa rin sa Romans 8:32, who is the that he that condemneth? It is Christ that died, and ye rather that is risen again, who is ever at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Do you believe that? Tuo ba ka? Nga nabanaw si Kristo niya ni balik na siya dito iyahang gikanan, unya naa siya naglingkod sa tuong bahin sa amahan, unya matod pa dinhi siya maoy mag-intercede, intercession, siya amao ang unsa na sa Cebuano, pastor, mag-intercede, siya nagapangamuyo, ha? Mo ba na sa Cebuano? Ha? Palihog na ko lantar ang intercession, ha? Kinsa man ang mopakanaog sa hukom sa silot. Siya ba si Kristo Jesus nga namatay? Oo. Ang nabanhaw gikan sa mga patay, anak karon sa tuo sa Dios. Ang nagapangamuyo kayo. Nagapangamuyo. Lantawa mga kaigsunan. So, kita po maning kamot puta nga mag-close na to si Jesus Christ. Amen? Kaya naay elevation sa relasyon na to kan Jesus Christ. Gikan nga kaaway kita, antod nahimo tang servant. Kung servant attitude na ganita, unsay gusto sa ato ang Ginoo, atong tumanon. Amen? Dili ta tuma sa gusto nato. Oh? Lain mo ning gusto nato gud. Okay, kahugawan gusto nato, kalawayan gusto nato. Walay klaro nga dalan, oh. Mo nay gusto nato. Matinumanon gyapon ka pero matinumanon si mong gusto lagi. Ang isa nga matinumanon, may tumanon sa gusto sa Ginoo. Mo nay nindot, oh. So, mo nay atong tinguha nga mutuman nata kay servant dayon mahimo tang friend antod brethren antod gaangat na antod mak-close na gid kay ni mo ang Dios antod mahisama na kaniya ingon na ang proseso ingon na sa oras nga ma-pray na nimo si Jesus Christ hasta duulan na gyud nimo no ang friend close friend nimo sa kalibutan wa na kay kwarta biyaan man ka ana Kuslin, yan ka. Laining close friend na to, diri nga, sama na to. Kay, muluib. Oh? Kung daghan pa kay kwarta, daghan ka ikag friend. Oh? Abutan ka ika. Guwapo ka ika, maski di ko guwapo. Kanang wala, ulog-ulog ba? Na kay problema, mawala sila. Tingala ka, nawala. Nawala na ang pagka-best friend. Oh? Unayon pa kasi mong best friend, pero kining higalaon ni mo si Jesus, di gina mo luib. Oh? Mo ko na nagpakamatay na to. Mo ko na nagbayad sa atong dili kaya bayaran. Mo na hantod nga mahimo na to, mahimo na tang igsuon niya. Hantod may sama kita na niya. Mo na ato ang target. Oh, mo na ato ang panglantaw sa atong kinabuhi nga muangata, mubiya ta nining ordinaryo nga kahintang sa atong pagkatao gikan daw ta sa perfection unta no so nahagbong lagi kay nakasala muna nga ang Dios nangitag pamaagi nga ma-restore ta pag-usab muna nga siya ang kanunay nga nangamuyo intercede sa atong Dios nga amahan amen ba nga kung naa siya sa duol hasta nindota remember to take all to him in prayer failures, fears, or needs, Jesus Christ, our Savior and friends, is always very willing to forgive and to help us. Amen? Amen. Willing siya perminti. Mapasaylo sa itong mga kasaypanan, tabang na to, pinaagi sa itong pagpangamuyo, itahok po niya sa amahan.
Kay siya may mga muyo, mo intercede siya. Naatay pilyos kabalo ang amahan niya na kay gisudlan ko na ni Kristo ang atong kahimtang nga bilang tao. Kung unsa po atong kahadlukan, kabalo gyud. Oh, Sister Christina, kabalo ang atong maluluwa si Ginoong Kristo sa imuhang kinabuhi. Kung unsa ang gabuto-buto diha sa imong dughan, kabalo si Kristo na. Oh, kinsa imong kahadlukan, unsa imong gikinahanglan, kabalo si Kristo na. Mo na maning kamuta nga masuod na to si Kristo, mahigala na to siya. Amen? Kay kung mahigala na nimo ang Ginoo, ay wala dako siya nga nias atong kinabuhi kaysa Dios nini nga kalibutan. Nganong makaingon kog dako ang Dios nga nias atong kinabuhi, gamay pud ang Dios. Kalibog no? Oh, ay mong basig nangutana mo diha, sa pastor bali-bali naman no? Dako ang Dios, gamay pud ang Dios. Abot pasabot mga kaigsunan, dako ang Dios sa dagko na tong problema. Amen. Gamay ang Dios kay kaya niya musulod diha sa imong kasing-kasing o diha sa imong huna-huna. Amen. Siya nag-intercede, no? Na-search niya ang atong hunahunag kasing-kasing bisan karong orasa. Kahibalo siya sa imong personal nga status na mati ba ka siyang pulong o nagsigi ba kag likramo sige kag tanaw sa orasan kay kanusa mahuman si pastor ug wali. Balong Ginoo na. Unya kabalo ang Ginoo. Kung niangay ba ka sa iyang pulong ug wala. Kabalo pud ang Dios nga nasakitan ka sa iyang mga pahimangno o wala. Ingon ana si Ginoong Kristo tungod kay gamay siya kay mosulod siya diha sa imong personal nga kinabuhi. O kamoy basa nini. Ready go. Okay, dihara ko to sa verse 15. Pakibasa daw sa sibuhan o pastor. Hebrews chapter 4 verse 15. Nasayod siya, no? So, Hebrews chapter 4 verse 15. Kay ang atong labaw sa sirbilti dili siya usa nga dili arang mubati sa pagkaluoy kanato sa atong mga kaluyahon. Inunoa siya nga sa tanan paagi itintal ingon kanato kung wala makasala. Ama ko. So dili rason nga tao ra mong bugko, tao ra magugko. Nga mas Kristo ba nagisudlan niya ang pagkatao, no? Pero wag siya nakakomit og sala. Mo na siya gid ang ato ang tutukan, looking unto Jesus. Amen. Kaya usay kung mututok mo sa kuwa, limitado ra man gud, no? Naa magitay blunder usahay. Si Jesus wag na kasala. Unya, siya daw kuno matud pa ang high priest. Siya naman ang high priest karon, dili naman tong mga laray ni mga Levite sa una. Human siya namatay, napikas man ko na itong tilon. Ako na lang explain sa inyo Siya na inibarog sa pagka-high priest. Kunya kita mga priest na ta. Kita nga mga membro sa iglesia nga gitukod sa itong Ginoo, gitawag kita nga mga pari na ta. Una nga, kung pari na, nag-claim ka na nga pari ka na sa Dios, padulong na ka sa pagka-opisyal unya sa everlasting kingdom sa itong Ginoo, hinumdumi nga dili pwede mo administer ang mga pari kung dili moagi og dili moagi pagpanghinlo. Kaya kadtong mga sit up kani adto nga ang mga pari nasipyat nangamatay lagi to, nasipyat kung dili nag-administer sa pinaka-high priest, gibira na lang kay namatay. Kadto pong naapo diha mga priest, naapo yung mga sipyat. Muna mga kaigsunan. So gusto sa atong Ginoo nga ang love cleansing wa may lain mo himo ana ang iglesia sa atong Ginoo kay gikan sa 70 AD na gibawi ang ginharian dito sa mga Hudiyo o gihatag niya sa iyang iglesia. So ang iglesia mo ay naikatungod
sa pag-continue sa mga gitawag nga purification. Una nga, ang simbahan nga wala nagpadayon kung kamo traditional na mati karon, hawa mo ang traditional nga practices nga pinakasimplo na sayon kayo. Sayon bago mag-official Brad, asa naman sa Brad Samuel? Training eh. Di ba? Dililisod ng training, no? Oh, niya, ma-official lang kada yun, may training. Ay kung istoryahe, anak. nahimo kang general nga without training. Ayaw kung istoryahe, anak. Wala nga, kung maghisgot kita kingdom, kingdom nga ni, there is a king, ruled by the king. Amen? Na ay teritoryo. Na ay teritoryo. Oh, New Jerusalem. Na ay authority. Oh. Na apoy dominion. Oh, na ay gidumalahan. Di makamatawa og hari. Niya di kalit kalag hari. Unya hari ka nga wa kay gidumalahan. Oy pag sure oy. Niya na hari ka wa kani agi training. Pag sure oy. Oh, wala na. Niya ta din for better and for worse, undergo ta sa covenant training. Amen? Amen ba? Covenant training. Uy, naunsa man nga, i-train ka nga, paligihon, di naman ka muligid kay gusto na ba mo official na yun, saluduhan ka. Oh. Dili pa na tayong nimo. Di ba ba? Ligid-ligid po mo ito. Isalang mo sa kwan. Oh, dako kay ngisi si Samuel kay nagian po niyang training na ko. Makarelate na gid siya sa pagkuan kanang training sa mga sundalo kay libre. No? Libre sila to gi-train. So wala sila tagaig armas karon. Mamusil niya. Magkapusil niya. Kanang tagaag armas di ka ma-over junior, iba. Marili safety niya, nakablet na disgrasya. Ang tagaan na ng master po. Wala kaigsunan. So, naiging harian na atong Ginoo. Muna nga gi-train ta niya, unya kabalo siya nga mosabot sa atong kaintan. Tama ba? Ingon niya, matod pa niya, cannot be touched no, with the feeling of our infirmities. Dili pwede nga gi-ignore na niya. Unya, nibati po siya. Kana bitong nagduha-duha ta niya, tapos nahadlok na ta, no? Niya, tapos kanang kag-give up na ta, gikapoy na ta, gipula na ta, hinulat niya, kabalo ang Ginoo na. Unya, grabe na tong pag-fight sa maong kanang mga tentasyon, kining ikot sa sala. Grabe na galisod ta pagkuan. Oh, but was in all points tempted like as we are. Tama ba? Ka-experience siya. But pastor, yun sa ta pagtintal ni Satanas, bali-baliho na tanan niya. Nara sa tulog ka di. Si Brad Wilnad, dili makaya gamitag babae kay gwapa man ang asawa. Ingon si Brad Wilnad, kabaho ni mo, kagwapas mong asawa, kumot pa. Ingon sa tanan, di mo silbi. Give up. Di mo salin nga teknik. Ikada ba pong G? Mama G. Kanang kuan, gold. Oy, dagha mag-gold pud. Di man masilang sa gold. Balhin na pod. Dito na pod si katulong G sa Garbo. Ores Garbo. Nang luod man. Trandog mangigo. Kini pinitiya na. Mora ang strategy ni Satanas. Balhino lang gana niya. Si Brad Jaime, tirahan pod 3G ga ko na. Pag ternero nga rangkada, 6. Hapit na bangga lubag liyo kana. Gamintihan na kay madali ng tawhana na kay magkakita og 6 mo lubag man. Hapit na bangga nagdalag motor. Uy, taas og psychology ang yawa, diba? Sa babae pod. Mora gyapon di sentro gyapon na. Bali-balihon na niya, balin-balihinon. Anto mapulaan siya, niya biyaan na kana niya. Una wa nay samok. Tama ba? Amen. Tanawa ko si Kristo gitintal. Tanaw ni Satanas nga nagpuasa. Gutom ni. So gitintal niya sa kuan. Anang kagutom.
Dalawa. Matintal ba? Sukol Kristo, di bukol Satanas. Uli Satanas daghang kay bukol. Gamit ko Satanas Biblia, mura pud tinuod pud. Gamit ko sa Biblia. Di ba nasulat, no? Nga kung muamba ka, sapnayon ka sa manulunda. Ingon po si Kristo, it is written again. Bukol-bukol lagi si Satanas, wa jud sa kapiyog. Wala nga kung sundugan na to ang teknik po ni Jesus, dili ta masulod sa laang Satanas, di maka-overcome ka sa iyang tentasyon nga iyang gihikya sa imong tubangan kay na matured ka naman. Tama ba? Amen ba? O di ta ignorante sa iyang mga strategy. Kasabuta kung di ba kung nahinumduman pa ninyo itong gisiris na kung subject may tungod sa work of Satan, trabaho niya, mubabag siya sa buluhaton, gubaon niya, sa pa, tintalon ka niya, ilihis ka niya, wala bisay maayong kaubaon para na to. Ang iyang purpose nga, laglagon niyo ta. Inudnod yun ka sa kahugawan mo na tarong vision o mission ni Satanas sa tuwa. Udo, palamian ka, pero sadista man na. Human ka palamian, pahilakon na po. Before ka palamian, pahilakon kang maayo. Yan, di na ka magamit, biyaan ka na. Tistingin ko ninyo, tawag na si Satanas, di ba, dool na. Dool na. Satanas, ikaw na ako ang mastermind. Dool na. Tagay ko, ganting-ganting. Tagaan ko ba? Pero, dili na ka magamit, biyaan ka na niya. Ay ang purpose, kay siya may ang amahan sa bakat, kabalo ka mamakat. Tapos, siya po ang tag-iyas kamatayon, patyon yung ka. Kwaon yung kagikan sa Ginoo. Mura ang problema diha. Kung kabalo lang ka sa trabaho ng Satanas, ay, nakadesisyon ka na nga, diri lang di po sa Ginoo. Tama ba? Okay. Inaana ang gihimo ni Satanas in the first place sa una natong ginikanan si Adan ug si Eva. Nganong magpailad pa man kaana niya. Kay ang Dios nagaandam og gingharian nga pasudlon ta o ihatag pagid niya. Pero naay training lagi. Dili man ka pwede tagaan og posisyon kung wa ka ni agig training. Kita dinhi at 30 paano ta magpaubos? Amen ba? Paano ta nga manggihatagon? Paano ta nga matinagdanon? Paano ta nga atong tagaag halaga ang pinakagamay nga mga bagay atong i-recognize nga iyan sa Ginoo. Gitrain ta na sa Ginoo. Unya kung dili na kakaya, verse 6 kamoy basa. Ready go. Let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in the time of need. Diba? Nga, sabot mo na. English manggod, no? Sa Cebuano ngadto dere busa manuol kita nga may pagpangahas ngadto sa trono sa grasya aron kita makadawat sa kaluoy o makakaplag sa grasya nga makatabang kanato sa taknga sa pagkinahanglan. Amen ba? Amen. Oo na. Okay, sa atong sarili di madawaton Ginoo gud. Nang sarili natong pagkamatarong, sarili natong pamaagi, laday. Bagsak na sa iyang tubangan. Muna manuol ta pimenti, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that he may obtain mercy and find grace to help in time of need. So, bubuan ka sa Ginoo sa iyang gugma kaluoy, sa iyang grasya o kaluoy. So, masay mahitabuan na. Di ka mahutdan. Di ka mahutdan. Ang imong nahimo, that is the work of grace. Buhat sa grasya. Nga, di ka na po sa Ginoo. Kining mahinimbahon ka na, dili naman na atuwa. Dili naman na imo. Ganang mangyatagon ka na, dili man na imo ha. Dili man na. Wala na, atuwa na. Iyahan na sa Ginoo tanan. Amen. Ganang nausab na ka, biya na kasbisyo, dili man na imo. Kaya kung imo lang, karon magsunog naman ka, burn part, next year, kahapit naman 2025. So, sunogon ako dito akong pagka sa bungiro.
kung pagka-bisyoso. So, pagkabot og bulan ba, junior, kapoy na magpugong-pugong. Lami naman kay ibalik. Balik ko. Kay siya may nagbago. Waman ang Dios sa iya. Waman siya tabangi sa Ginoo. Kaya kung naapa higala pa nimong Ginoo, tabangan ka. Kapilar na niya panaaw kung sa imong tinguha. Gusto rin ka mag-usab, no? Sunod gid ka sa tuwa. Tingala ka nga di naman kaganahan atong ganahan nimo sa una. Muna kay gigrasyahan ka na. Kay nakasabot ka na og nangahas ka na sa pagduol sa trono sa grasya sa Ginoo unya nagrasyahan ka, nakaluyan pa jud ka. Amen? Kaluyan pa jud. Unya di pa gyud ka mahutdan kay in time of need naa siya permanente. So muna nga ang ato hugto na to ang atong pagsalig. Amen? Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Atong saligan ng mga pulong sa Dios, with all thine heart, uban sa ato ang kasing-kasing o dili ta magbase sa atong kaugalingong pagpanabot. Kanang kaugalingon bitaw natong kanang wag bitaw nato pagpanabot kanang imo nga bitawng timbangan sa pasado ni Ginoo. Wani. Imo ra man na. Hinlo na ko. Imo ra man na. Di ko kinahanglan og cleansing. Hinlo na ko. Hinloan ako sa Ginoo. Imo ra man na. Wa mo kaniagi proseso. So, atong saligan nga unsay instruction sa Ginoo kana mo ginagi-aproban sa Ginoo. Amen? Dili ta magsalig sa atong sarili. In all thy ways, acknowledge Him. Tanawa? Sa tanan daw natong mga dalan, ilhon siya. Ang problema magud nato, ana ra mga makailag Ginoo kung wa na, nabulyaso na. Like for example, si Pastor, plano siya, plano ko, kakuha ko kwarta, milyon. Mga akong plano. Kaya, huwag yung paibalo yung asawa. Iya raman. Kung babalo na misis. Na ako'y sikretong business dito. Huwag kalibutan yung pamilya. Karon kay puros nanguhag kwarta. Pastor, kuha kwarta. 100,000. 100,000. 100,000. Murag insik ba? 100,000. Pila na. Puros garayahan. Sos, pagkuha na siyang bahin. So, pagkuha nga, naghikog man. Pagdamay. Di nga ako bakuya. Nakabantay ko siya. Ang ikaduha, day, di natinglon kung mamatay na. Hikog po ko, muningil doon. Pastor, puros ang gihikog. Di mo liyaso, Pastor. Di, usapan mo ingon nga. Usapan niya, ipahibalo siyang asawa. Tinuod, darling, muna niya. Usapan, magpahibalo sa Ginoo. Muna, problema. Lord, problema na kayo, Lord. Mga ba? So, ang tama unta, unsa may tama? Atong sundo, no? Verse 6, in all thy ways, acknowledge Him. Amen ba? Amen. Naa kay plano, pero wala ang Ginoo, mag-waste ka og time. Tanan, wala. Pero kung sa imong plano, uban ang Dios, dayon, pwede mo, ug imong gi-secure, imong i-materialize, di ka ba mo ang Dios, why bulyaso? Hala man na. Kauban ko nimong Ginoo. Nangutang ka, kauban nimong Ginoo, bayad. Mapilog bayad ang Ginoo si mong utang. Di pa ka mga naganahan na. Saon man kay Lord, wala ko ko'y ginan sa Lord. Wala ko kay imo. Hanto na lang. Mahurot na lang imong Lord. Wag yung kakahatag tayo sa Ginoo. Kay, sige na magag short kay. Hukto mo po nimo. Lord, wala na nabilin. Sino kung kalugis, kung negosyo Ginoo, paano ako paghatag sa imong kapulo? Wala lagi.
So, testing eh. Padakwa imong pagtuo. Imong pagsalig. Padakwa. Utang ka. Ikaw, utang ko. Kuhaan ko ni para sa imo ah. Oh, mo-oblige yung Ginoo mutabag. Giapil naman ko diha. Aking tawhana daghan ig mahimo, di ba? Kaya nasa Juan 15 versikulo 4, no? Kung wala ang Dios, wa tay mahimo. Mao gani na no? Kanta biya na nato perminti kung wa ang Dios, wa tay mahimo. Mao na nga ato yung ubanan perminti. Unya pag success na mo, the junior, kay kauban mo nung Ginoo. So, walay mga palpak-palpak, puros kwan. Grow up. Oh. Unya, nakadawat sa mga blessing. Oh, good. Gihimo na kang channel of blessing. Kapuliki nakadawat. Gihimo kag sandayong sa mga panalangin. Gawas. Unya, malimot po ka nga na kay partner. Nalimot ka ba? Ay, og di pa ko kugihan. Ano na ka? Di pa ko tarong. Di pa ko bright. Wala na. Nga nang ginawa naon sa maning akong anak nga nalimtan naman ko. Di ba ko mga ulo? Dili naman ko i-appeal sa among pagkuhan. Recognize. Pag-acknowledge sa aking appeal man. Pag-recognize mo naman. Oh, giyako naman niya. Puros naman ako, wala. Gihagbong balik sa ubos. Mo man ay pilyon ni Satanas. 5 I will. Oh, ako, gihagbong Ginoo. Mo na bantayan nato. Pag iyana na gitas Ginoo, ay yung kalimti po di mong partner. Amen ba? Oh, i-partner ko ni mong Ginoo. Oh, dipinsa gid perminti. Oh. Dipinsa gid perminti. Mo nagingon ni Kristo ni Pablo, dili ako kundi tungod sa grasya sa akong Ginoo. Si Pablo daghan siya accomplishment. Tama ba? Aba nangingon niya sa 1 Korinto 15 versikulo 10, apan tungod sa grasya sa Dios ako karon ug ang iyang grasya naghatag kanako na wala kawalay kapusnanan kundi nagabuhat ako og labaw pa kanilang tanan. O galing dili ako kundi ang grasya sa Dios nga nag-uban kanako. So, yun ana si Pablo. Siya ang daghan kayo og mga accomplishment sa bulwaton sa Dios. Daghan siya mga maayo nga mas daghan pa siyang nahimo kaysa mga apostolis, kay siya ang iwit nga apostolis, pero dili daw siya sa iyang sarili kundi base sa grasya sa Ginoo. So, hindi na malimot, Brother Junior, kung ang-iblis na tagmaayos Ginoo, ayaw yung kalimti nga gihimo nato partner ang Ginoo. Amen? So, muna siya. Kaya, ibinsaan po kas Ginoo. Nga, mo niyo, ponder the path of thy faith and let all thy ways be established. Turn not to the right hand, nor to left. Remove thy foot from evil. So, sa Cebuano ko na, pataga ang imong agyanan. Oh, okay. Kay kining atong agyanan na hiwi-hiwi magina, baluktot pa. Oh. Dili tanggap-tanggap sa tubangan sa Dios. Muna nga gusto sa Ginoo mapatag na. Samtan man yun na. Unsa gingon da sa Cebuano, pastor? Ha? Proverbs 4 verse 26 to 27. Pataga ang alagyanan sa imong mga tiil. Tukura sa matugid kayo ang tanan mong mga dalan. Ayaw pagliso sa tuo mong kamot ni sa wala, buhaa ang imong piig gikan sa dalan. Yan. Gusto sa Ginoo nga siya lang yun. Ayaw na si kaang-kaang lagi. Usahay mo, Diyos nun ka, hinimbahon. Usahay, dili na po, dito na po spikas. Usahay, malimtan mo siya. Ano ba? Baluktot kayo ito ang mga strategy. Tuwa mo na, huwag mong ka nagrasihan ko. Kaya kung nagrasihan pa ka, buhat sa grasya nga imuhang mga trabaho. Nga apil po, perminti ang Ginoo. Tama ba? Pero kung imo rin na, mo mga to, hilig tagbuot-buot. Anak ta, Lord, problema na ko, Lord. Ana.
Naman. Sa awan nga. Maulahi mo kung Ginoo, still gagang. Pero, tanan imong plano, na ang Ginoo. Pag execute sa imong plano, naapod ang Ginoo. Sa kadaugan, naagi apon Ginoo, wagi apon imong kalimti. Wala nga, matirang matibay na. Wasa ka mangita na. You hit two birds in one stone. Gibless ka sa Ginoo karon in temporary nga kalibutan, bisan puno sa kanang puno sa kaugawan, lisod ka i-balance-balance, unya gitrain ka na sa Ginoo, nagpa-train ka, sulod pa ikas gingarian mo nagitawag isara ka bala ba junior, duha ang imong igo. Ang sama na imong kapital, godliness. Imong gibiyaan ng manang ibil. Straightforward ka, di na ka masiglingi-lingi. Kaya gini magong turn not to the right hand. Usay magod lingi patas kuan ba? Mura ba taw kining lalaki nga may pagpamanday gwapa day. O yun naman dayon nga appreciate gyud sa sinimo sa Ginoo pero paano magyo? Ya, pero wala. Madali ba? Di siya makapokus bitaw. Pero kung i-focus Ginoo straight yung desisyon. Decide ka nga wag ibil pasudlon niya. Ay. Layo ray pila ka bulan. Tingala lang ka na. Ha? Kaya yung Ginoo daghan mo siya pamaagi nga ito-usap ka. Daghan siya mahimo sa itong kinabuhi. Nasa ang hinapos ang mensahe mga kaigsunan. Kamu ibasa sa John 14:27. Ready go. Kinsa may gipasaligan ani? Ang simbahan, tama. Kailangan nagisgot rin kalibutan. Ang kanang pakigdait kay Prince of Peace si Jesus Christ, wa daw na nagihatag sa kalibutan. Kundi diha lang yun sa iyang iglesia nga iyang nahimutan. So ato nang i-claim. Kay iya man nang isulti. So bisan naakas kagulanan, naagapon kay kalinaw sa imong kasing-kasing. Amen? Umay yan dili malisan ang inyong kasing-kasing o dili usab mahadlok. Usay mahadlok mo guta. Ano mahadlok man ta nga? Apil man tas pasalig sa Ginoo diya siyang tinuod na simbahan. Unya, giya man ang gibilin ang maong pakigdait kanang peace ba? Kung wala ka na apil sa pagbilin ani, ikaw ang pinakagubot nga tao sa kalibutan. Muna nga gubot kayo mo unang-unang kasing-kasing, mudangop na ka sa sabal. Kaya nagtuo ka ang tanduay mo ay makasulbad sa imong kagubot. Hala, laklak tanduay. Ana ba yun? Siya pag imong meaning, tanduay. Kanan, anaan, yana, ang demonyo o yawa. Pero ibang mo siya. Okay. Sulbad, hayahan siya. Remote cause problema. Pag matas buntag, sakit pa yung ulo. Nilaghan ang problema. Wala. Problem plus problem, yutang lagi equals more problem. Mo na ang sa kalibutan. Mo na sa kalibutan. Sige, adto dito, pa-advise ay ilakplak lang na. Ibaglis ba noon? Pagkahuman, amba ka, human. Mo na ang kalibutan. Mo na nga. Ingon ang Ginoo, yang iklaro gidre. Dili sama sa paghatag sa kalibutan. Ang akong paghatag kaninyo, dili malisang ang inyong kasing-kasing o dili usab mahadlok. Walay kadlok. Tanawa si Joshua, si Caleb, nga naa sa ilahang kaisog. Way liko-liko sa walang tuo. Di ba? Makaabot yun sila sa promised land. So, that is a typology sa target na to ang ingharian. Amen? Amen. Kita sundalo na ng Kristo. So, attack kita primente. Focus ang atong lantaw sa unahan at dapat musulod kita sa kingharian. Kaya tungod sa kasamok sa kalibutan, ang ngayon kita musulod sa kingharian masulbad yun ang kasamok. Mo nag-iingon ni Pablo, nasa buhat.
Sa panahon na po nga nakas kagulanan, memorize ano na. No? Kaya mo ginaya, verse na ko sa gamay pa ko. Kay sa Pentecostal pa may naamay kumpasyon niya mga Amerikano mo bisita sa mga simbahan. Kitsa to yung daghang verse. Daghang pong mga blessing. Basta memorize ko na. Psalms 23, 1 to 6, the Lord's blessing na. Basta ganaan ang Amerikano na. Dollar dayo bagahuman. Dollar. Dire si Stadat mo dire na nagkuan. Nagibawi. Okay sa to yung naka-versikulog daghan? Naka 100, 200. O di namang mga angkol lagi. Siya. Very good kayo siya, no? Daghan versikulo na. Tungkol sa kadaghan sa versikulo, tumanin mo iya. Someday, somehow, imuhang tumanon na imong memorize. Pero at least, gamay na lay kulang. Ang uban, dili makatuman kay wa na ka-memorize. Amen? Wala man ka-memorize. Sa mayang tumanon. Bisag usalan ka bersikulo, imong na-memorize, imong gituman, dako na kayo kahimuan sa imong kinabuhi. Wa po ko nag-discourage nga ayaw mo pag-bersikulog daghan. Mas maayo mo bersikulog daghan, unya imong timanan, unya imong nang gituman. Gitanduan na nimo sa imong una nagkasing-kasing. Magunsa man ang na-memorize nimo ang tanang bersikulo sa Biblia. Do ba mo si Satanas sa ka-memorize Biblia? Uy, pulog tali si Satanas. Para ito sa Satanas. Pero bisag isa ka bersikulo wa gituman na niya. Kaya kung iyang gituman, mawala na yung papel na tigsupak. Na ang problema. Di bati lagi ni. Iyang papel, tigsupak. Pauyo na mo. Mawala na ang papel ni Satanas nga. Rebuilding. Rebuilding mo siya tigsupak. Isa ko sa kabelsikulo na, gina. Pero, tanda na niya. Numukot na niya. Nasulat sa Biblia nga kung muambag ka, ang mga malunda musatlay sa imong tiil. Di mapandol kas bato. Naala salmo. Suitos sa tanasal mo. Ama ko na. Pag inga po ka, mutuo ka. Uban sa buhat, suito po sa tanas. Tuo po siya Ginoo. Nagpangurog pa. Di, lupigan ka. Tuo ka Ginoo, pero wakan kurog. Anara ka mo kurog kung kilat. Ngayon wag kang kurog. Di mo lang ka mahadlok kung mag supak-supak sa Ginoo. Dili ka mahadlok pagkasala. Iso, pwede ka. Ginoo mo kayong kalaban pag hindi mo, huwag ka nagkurog. Ay pa, Satanas, kaya nagkurog siya. Amak mo na. Pero unang mo ako na naluwas. At sa mga klaseng pagtuhan niya na dapat maluwas punta na sa kapil. Mga na problema mga igisunan. Wala Katapusan, wala naman wala na. Di ba, alamin na, no? Ay, wala na po din ko yung oras. So, memorize niyo na. Psalm 121, verse 1 to 8. Ang akong favorito na, the Lord shall preserve thy going out and thy coming in. Mga akong ginalitok, perminti ang magbiyahe ko. Na ipreserba ta sa atong paggikan o hantod sa pagbalik. So, muna ang Salmo ni David. Kini pong Salmo 23 sa 1, bisan sa taliwala, sa kaway. Sampito ni mo siya. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lay down in green pastures. He leads me inside still water. He restoreth my soul. Yea, thou in the shadow of death, I will fear no evil. For thou art near me, thy rod and staff, they comfort me. Thou preparest a table for me in the presence of my enemies. Tanawa. Daghan tagkaway palibot. Mo na imong litukon. Mo na anting-anting istagagan. Dili gibakos, dili gikwintas, dili giporsiras, kun dili naabi sa imong sentido kumon ug sa imong kasing-kasing. Humani mo na litukon, humani mo na memorization. So imong tuhan ug imong sarigan. So nawala imong kadlok. Di ba ta ba pastor? Wala. Bisan paglibutan ka sa imong kaway, wa ko'y pakialam ninyo. Kay matod pa Ginoo, mapuka ng nilibuan sa mapuka ng nilibuan.
Muna nga yung pasalig. So, without nga naman nakuha sa itong subject, the everlasting kingdom. Muna ang ato ang vision of mission nga makasulod ta o mahimo tang opisyal unya sa kingdom nga everlasting. Wala na ginay pagkaundang hikaligson. Kung naghari ka, wala na dili na ka madimot. Kung ikaw po harian, forever po ng dominion, dominahan ka. O, pili lang ka. That choice is in your narasin mong kamot. Oh, asa ni mo na ipahimuslan ng mga freedom of choice ni mo. Narasin mong kamot na. Wala sa lain na. Ihatag ni mo sa Ginoo o minghoy sa tanas. Ihatag po ni mo na address Diyos kalibutan sa tanas, minghoy ang Ginoo. Puro na sila magminghoy-minghoy. Sabot mo sa minghoy? Subo ba? Subo ang Ginoo. Wala siya, kasubo, iyan ang itigom-tigom. Tayo mo yung nga, iyahan ang panahon, iyahan ang yubiton katong nagsalikway niya. Proverbs chapter 1, verse 21 hangtod na sa 1. Mong katawa ko sa ilang pagkalaot. Akong gibayaw ang akong kamot, walay taong nagtagad. Ilang gi sa likway ang akong kinaadman. Ug wala magpili nako.